you have in mind will provide you the best services available. Marte Funeral Services. Other services offered: 24 hours professional care, local and imported casket, cremation and full burial services, port and airport pickup, domestic and international transfer, U.S. burial flag, intended for departed men and women of U.S. military veterans residents of Aklan. Marte Funeral Services. Hermeline M. Del Castillo, License Embalmer. Managed by Hermie M. Del Castillo. Henry Hens Marte Magdaluyo Del Castillo, Proprietor. Faithfully meet the needs of those who turn to us in your time of loss. Marte Funeral Services. Located at 0527 Pastrana Street, corner Roas Avenue, Poblacion, Calibo, Aklan. Call us at cell phone number 0927-759-0851 or 0933-8655498. Marte Funeral Services. Marte Funeral Service. Matsa, nagakatugog ka nga. Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa may opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Bangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Marcus Imanwa. It is now 6:06 in the morning. From the rivers of Bataan to the hills of Libacol, across the plains of Bangor, up to New Washington, from Alta Vista to Calibo and Matalog to Balit, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ibahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aquanun, where at least I know I'm free. And I won't forget our heroes died, who gave their life to us. And I'm gladly stand up next to you and defend the Aquanun, because there ain't no doubt I love Aquanun. God bless the Aquanun. From the farmland of Numancia to the fields of Makato, from the Bass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Abahay, there's pride in every Aquanun's heart. And it's time we stand and fight. From the farmland of Numancia to the
fields of Makato, from the pass to Bururanga, Malinaw to Lezo, Tangalan to Malay, to the town of Ebahay. There's pride in every Aklanan's heart, and it's time we stand and fight. That I'm proud to be an Aklanan, where at least I know I'm free, and I won't forget our heroes died, who gave their life to us, and I'm gladly stand up next to you and defend the Aklanan, because there ain't no doubt I love Aklan. God bless the Aklan. Aksyon sa Energy! Prangkahan. Prangkahan. Pamamahayag na magpapahayag ng buong katotohanan. Makikialam dahil may pakialam. Kasimanwang Jopel Perucho Magpusaw. Manwang Jofel, reporter ng bayan. Lahat isisiwalat, tapat dapat. Walang kikilingan, may paninindigan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, reporter ng bayan. Kasi Manwang Jofel, sumbungan ng bayan. Kasi Manwang Jofel, aksyon agad. Aksyon sa Energy! Prangkahan. Prangkahan. Kabiserang Banwat Kalibo, Kabugusan Probinsya Dagan, Bugtaw na bango na. Good morning! Happy weekend sa ating mga kasimanwa. Today is Friday. Pecha 31 sa buga de Enero. Sang adlaw lang gidrong habilin. Feb ibig month na. Arato na nga pag-tamyaw, pag-welcome sa ating mga kasimanwa. Nagpangalagad yun aksyon sa Energy, prangkahan, alas 6:12, 6:12 in the morning. Magkaroon karang adlaw. Well, anyways, bukasyon natin karang mga linya at komunikasyon, okay? Pwede yun ka mong magpartisipar, ha? 0928-125-7274. Pwede mag-text o tumawag para sa mga gusto nyong ipaabot ng mga kinakabagakan. Live naman kita sa Facebook page at Energy FM. Pwede yun mag-comment sa comment section. Mabatian man sa Aklan Cable TV or sa ACTV sa Channel 3. Magkaroon adlaw de Biyernes. Padayon raton karang pagtutok sa mga issue nga ginapaabot katon itaton karang mga kasimanwa. Ay kung kahapon mahaba-haba arong oras sa pagtaod kay Ginaan kay punong barangay Oniet Juliet Melgarejo ida barangay Andagaw.
maabo nga mga andagaw nun rong nagmensahe katon. Agrong mga hambay ay dapat gidman gali manakas. Agud uwat delay sa Pondo it Barangay. Agud makabulig gimana diretso kamon nga mga pumuguyo nga mga andagaw nun. Ay dapat gidgali man naman nga i-insist it amon karang punong barangay ay may legal man nga basihan sunod sa barangay tax ordinance rong pagkolekta man idadaya karang business clearances. Baliganda rong pila ka mga ginapunto ni Kapitana Milgarejo. Rong ordinansa dayanay nag-umpisa sa kauna-unahang resolusyon it barangay sa anay karang pagpungko dag-on 2024 pag-abot sa Sangguniang Bayan kruanda karang resolusyon rong miyembro at konseho nga sangka abogado si SB member Christine de la Cruz arong naging author sandig sa resolution it Barangay Andagaw naka-come up it sangka ordinansa approved by the Sangguniang Bayan of Kalibo. May kaangtanan nga ni sa rondayang ginatawag nga Barangay Tax Ordinance. Ay suno pa nga ni kay punong Barangay Milgarejo. Bago nandaron ginabagay rong resolution. Nangayo man sanda it impormasyon una man rong taga DILG ag kamanaman ruaton nga mga taga Municipal Treasurer's Office. So here comes the ordinance and that's way back 2024. Ag na-implement yung manyani nandaron daya karang dag-on. O aton karang LGU Kalibo. Ginabisuhan. Arong 16 tanan ka mga kabaranggayan. Nga mana hay mag-ubra kamo ita ordinansa. Ngarong pag-sinugtan sa business clearance ay kami ang iya sa LGU Kalibo rong magasukot ag indihon una sa mga barangay. Ag sa duyon nga mando itaton karang LGU Kalibo. Bukod tangi rong Barangay Andagaw nga umalma ay mahipos rong 15 pagid ka mga barangay. Si Kapitana Unyet Ganggit Andagaw pero nag-insist nga maapektuhan gid roamon nga operasyon pati man roamon nga plano nga mga proyekto asamon nga mga residente riya sa Barangay Andagaw kung duyon rong matabo. Hamaan. Sa mga ginaplastar ni Kap Onyet.
nga kung igto magdiretso sa munisipyo ro mga fees or payment, hay hinuno pa dayon igarimit sa barangay agud mapuslan ro mga nasambitan nga pondo. Pila nga ni sa mga halimbawa ang ginaplastar na sa kahanginan, rung real property tax, rung RPT nga ginatawag nga ginakolekta ita ang munisipyo, nga rung share it barangay, kung tama rong pagka-recall naton sa hambay ni Kaponyet kahapon, rong 50% ang share it barangay sa rondayang real property tax nga gina-collect it munisipyo ay ginaabot pat-ana it sobra sang dagoon. Ang hagos nagaabot yun yan ni man it daywang dagoon bago irimit sa andang karanga barangay. Ay sa sugod it sang dagoon nga ron nga nagadayagat daywang dagoon, maabugon rung naagtunan no sa operasyon ag sa plano nga proyekto it barangay nga hindi matigayon ay uwa nga ni rung pundo pa sa anda karang alima. Sambilog pa rung sedula o di ba every year no rung mga business establishment do mga empleyado kung mag-renew gina-require man ron nga maggawad it sedula agarong ginabayaran karon depende man sa imo nga income. Rong barato karon kung ginagamit mo rong sedula kung nagausoy ka po yung itrabaho. Pero kung nag-renew ka mo ita mga permit ag may trabaho karon, una karon may mga pangutana kung pila ra ing ginakita ag ito nanda gina-compute kung pila ra ing pagabayran sa sedula. 50% man karon doana it barangay ag 50% man roan at munisipyo. Kung ako mana taga barangay Andagaw, kung magawad ako sa barangay, maglukat ako sa sedula, rong 50% sa ang binayran maagto sa barangay Andagaw, agro 50% maagto sa munisipyo. Bisan man sa munisipyo ka magawad, kung taga barangay Andagaw ka, ito nakabutang man sa address kung taga siin ka, dapat mabalik man karon sa taga barangay Andagaw or sa barangay Andagaw rong 50% it binayaran. Sambilog man duyon sa ginaproblema nga uwa manyagi ginatawan o ginarimit ro share it barangay sa rondaya karanga mga naggawad it sedula. Bisan niya nga ni manarong surplus it budget it barangay o andagon dun nga budget may surplus natapos yun man na ron dag-on 2024 kung rong budget man na it Andagaw butanggang naton 5 milyon kung mga up at milyones yamang Rwanda nga na-spend within the year. So may surplus na ginatawag nga 1 million. Sample yung naton doon. Ayron doon nga surplus o rong sobrang budget. Uwa nga ni kasayod rong barangay kung pila to. Ay uwa man niya ni ginabalikan man niya gikuno. Ginaabot pa it sandagon sobra
Agos abutan man at daywang dagon pa, ay paano na lang kami? Ay kung doon rong matabo, nga rong barangay ang dagaw nga ni mana, nagausoy it pamaagi, ang kami man riya maging productive, makaliko man kami sa amon mat-anang inisyatibo it maging pondo para sa amon nga operasyon ag mga proyekto sa amon nga mga nasasakupan. Ay kung uwat ginarimit nga kwarta, ano rong pagagastuson? Agrong pangutana, amad ginaabot, itsang dagon, sobra, daywang dagon, bago irimit pabalik sa barangay roan dagkara nga mga share. Ani kahapon rong pila ka mga komento, bukod niya mang mga andagaw nun. The entire municipality of Kalibo, from different barangays, from different walks of life. Bisan niya ni pila ka mga elected officials, bisan niya ni mga empleyado at munisipyo, naghahambay nga basi na managas rong pondo it barangay ay ginagamit pa naman na it munisipyo nga ni hindi gagi marimit-rimit igturo andang nga mga shares. Makunhay malisod man doon na pamatudan ay hamat gamiton it LGU rong share it mga kabarangayan ay may ana it munisipyo ta Kalibo. Prangkahan. Prangkahan. Ag rong pagpanuguktan, siyempre ibagid rong kantidad. No, ay bisan ron daya karang mga negosyante sa mga kabaryuhan naghahambay. Dati man na 300 malang ramang ginabayran sa barangay, ay magkarat amana sa kaabo-abong ginausoy pang requirements. Ag kamahal-mahal pa mana rong ginasukot. Ay roamon man nga nga sari-sari store, paano lang ra makasurvive, isara lang namon da. Prangkahan. Ag ano rong eksplanasyon o kung matuod bagara o bukon. No rong ginasugid nga 25% nga annual increase sa business tax nga ipatupad kuno it LGU Kalibo per annum or yearly nga pag sinugtan bahu-bahu tarong 25% nga ron. Kung per annum, una rong increase within 2 years, 50%. Within 4 years, bao na times 2 na raing bagayran, kasakit-sakit ba? Yan, hindi karaya ta masayuran. Kung mauno ka matuod ra, ay hindu na mga kasimanwa. Magkamano-mano taraton krang Tesorero Municipal Ray Villaruel agud taw antad sa matron daya krang mga pangutana. Alas 6:28 na, standby. Mabuhian na kita at pila ka mga reminders. Magapanumpali kita. Ako, si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Kapartner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Beautiful girl. Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija. Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very every much. morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV. Tama, ganyan. tama. Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gid na bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mabaka sa mga butika. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Idilita po ito ng mga plan po. Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee. Ay, naka-anim na po akong access pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog. Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee? Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. D3
Bayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bayo, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bayo. Ang D3 Bayo yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupo ng MX3 capsule, tunay, natural, original. Masaligan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad. O kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po, ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Kalibo, Aklan, or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Sa trabaho man, sa bahay o sa biyahe, may instant relief buddy ka. White Flower Embrocation made with 100% pure essential oils para sa headache, dizziness, shoulder pain at stress. White Flower, heritage brand loved by Filipinos, your relief buddy since 1927. Ready to face the day? Tandaan, huwag kalimutan ang White Flower. Made with 100% pure essential oils. Available at all leading drugstores and supermarkets nationwide. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, Mike Simanwa. It is now 6:37 in the morning. Welcome back mga kasimanwa sa ating pagpanerbisyo publiko. Ang magtauhay anay ka mo rin na. Magkapi-kapi anay ay hara. Unahon tarong pagplastar ni kasimanwang Vanessa Paderes. Sana karang mga natipon ng mga report sa paglibot-libot riya sa kabisirang Banwat Kalibo ag Pilapa. Kamaluwahanan sa probinsya Dakan. Rangkahan Live Report! Kasimanwang Vanessa, would you report the energy mo na? Kasi Manuang Jofel, arestado karon do sang kagaki no matapos kini karon nga abusuhon ng karang minor de edad. Kasi Manuang Jofel, naaresto ron karang padre de pamilya kahapon ako Miyerkules ra kasi Manuang Jofel no iya sa may barangay Istansya iya sa Manwa Ita Kalibo parang ani karon sa kaso nga pang-abuso sexual. Kasi Manuang Jofel na karang suspect ay residente Meret Barangay Mataphaw, ina ko sa may Banwait ni Washington, nagsangkatatay imora, ang raan karon nga trabaho kasi man yung Jofel ay construction worker. Ginaresto ron karang padre de pamilya kasi man yung Jofel sa bisa ron ito warrant of arrest, may kaangtanan sa anak karon nga ginapangatubang karon nga kaso nga pang-abuso, sanday karang minor de edad nga natabora ka siyang dagon patara kasi man nga Jofel. Wa karon itapiansa nga ginrekomenda raton karang nga korte sa natungdan karon nga kaso ag
presente makaron nga nakakulong ra aton doon karang akusado sa aton karang lakap cell ita Kalibo Municipal Police Station kasi Manuang Jofel samtang iga-turn over man ni Maura no sa aton karang korte makaron nga kahapon nga Webes nga parang aning pag-atubangon na nakaron nga kaso nga ra kasi Manuang Jofel. Iya imaw nakakulong sa Kalibo Municipal Police Station so most probably iya na nag-commit crime pero Yes. imaw ra taga Mataphaut sa Banwat taga ni Washington. Balira na karang kaso kasi Manuang Jofel hay pang-abuso nga ni sexual sa ronday karang minor de edad no nga niya ni karon ging pangaganiman kasi Manuang Jofel. No? Heinous crime ko no na-commit. Ano naging victim pa is minor. Ngayon ay no bail recommended. Yes, kasi Manuang Jofel, kahapon ging turnover maron sa korte para nga ni pag-atubangon ra na karon nga kaso nga ra kasi Manuang Jofel. Samtang sa ato man karang dugang karang report kasi Manuang Jofel sang ka-cafe man nga ni karon no di kara sa may sa ka-cafe Resto museum kala duging sugot ito na karang Manakaw kasi Manuang Jofel kahapon ra ita aga-aga di karon sa may Balwa ita New Washington base sa post karon ni kasi Manuang Judith Navarro sa Bahaw nakarang post hay ginapahisay na karon do mga residente na sa New Washington dong nakilan-an nandar da karang suspect nga gimpost man nga ni karon sa social media ra na karon nga itsura footage ito da karang CCTV nga sumugod da karang sang kalalaki nga identify pa na ra kasi Manuang Jofel nga maniwang nga pagkalaki mataas ang nakasuksong emirate hoodie may ana karon nga dalang body bag ana karon nga buhok kasi Manuang Jofel hay may kulay nakatsinelas naka pants imo ra kasi Manuang Jofel imo ra nakita nga umagi sa printe ita kape nga ra ag nahagip ng gidra ana karon nga itsura no sa CCTV kasi Manuang Jofel habon na nakara rusugod it anda karon nga tip box petty cash ag mga cellphone nga ni karon kasi Manuang Jofel hay hadaga sa itong karang Manakaw nga ra sa makaron hay gapangayo kita kuno itbulig karang syempre I don't know kung tag-iya ra si kasi Manuang Judith nga ra kasi Manuang Jofel hay ana gid karon nga ginapangayon no sa publiko kung sino man nakakilala sa karang lalaki hay i-contact sanda samtang kapablater mat anadaron sa New Washington Municipal Police Station yani para sa dugang karon nga investigasyon ag para makilan-an na karang suspect kasi Manuang Jofel. So Ryan, ato man karon nga pag-secure man sa pila naton ka mga municipal police station, yes aton karon nga first district aton karon nga probinsya Itaklan so far wa man karon mga reported pa nga mga accident ay hanyang kahapon no kasi Manuang Jofel sa bomb threat yung matanga to nga nabaton sa nabaton isang ka eskwelahan man kasi Manuang Jofel. So makaron hay may gintao karon nga pabuya karon si Mayor kasi Manuang Jofel para sa mga tao nga makasugid ba no so sinuro sa likod dito tayo karang mga bomb threat nga ra kasi Manuang Jofel. So Ryan aton nga maihatod nga report maghalin sa aton nga area of responsibility sa Kait Patrol with kasi Manuang Jerome Lastimosa para sa patas sagmay tagipusoong pagpanerbisyo publiko with kasi Manuang Jeneline Gano ako man si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Prangkahan Live Report! Sa yamat gida kasi Manuang Vanessa Paderes ay magaranggin plastar ng mga report. Sunod-sunod rong bomb threat sa mga eskwelahan. Kahapon naman sa may Andagaw. O sang ka privado nga eskwelahan man ag sa pag-usisa man itaton nga otoridad. Waman ita nakitaan nga ginaaligar nga gintanom kunong bomba. Ay, wawang gidat maubrang matino. Grabe rong epekto. No, kansilado rong klase. Ginkubaan rong mga maestro-maestra, rong mga estudyante, ag rong mga ginikanan. Kabay pa madagpan yun gid, ha? Kung sanday sinoro mga nagapakalat nga ita bomb threat sa mga eskwelahan. Bukod nga mga diya sa Banwat Kalibo ay natabuon man da sa may Banwat Ibahay kama naman sa may Banwat New Washington. Alas 6:43 nag-standby na
Si Kasimanwang Ray Villaruel, o aton karang municipal treasurer, it Banwang Kalibo. O hindi natin pabuhayon ay Biyernes po yung magkaroon, may opisina pa, magpahauman Sandra. No, good morning, Sir Ray. Good morning kasi Manuang Jopel. Good morning sa talang kapagamati sa imong station. Thank you so much no sa imo karang oras sigin tauman sa aton karang programa magkaroon nga adlaw kad Biyernes. Ag rung purpose no ita amon karang pagtawag kimo ay para man sa dugang impormasyon para sa aton nga makasimanway sa Banwat Kalibo sa pagtao ita pagkaklaruhan sa mga bagay-bagay nga mga ginaistoryahan magkaroon. Like example kahapon kay punong barangay Juliet Melgarejo it barangay Andagaw. Unang pangutana si Ray, rung kasuguan or plano it LGU Kalibo sa mga kabaranggayan nga mag-ubrat ordinansa nga isaad sa ordinansa nga rong LGU Kalibo lang rung magasukot it business clearance sa mga negosyante is Kalibo. How true daya matuod o bukon? Minatodo ni Mao Manuang Jofel. Okay. Ag only Andagaw gang rong nag-alma sa rondaya nga plano ta LGU Kalibo? Well, because siguro may mga rason sanda nga andamat nga rason no nga hindi sila mag-join. Pero daya nga kwan nga tikang hay hanungod mo sa Republic Act 11032 or the ease of doing business. Okay. So makaroon nabi may ginatawag kita nga mga processing or transactions it mga pagproseso it mga business permit, license and clearance. Ag di karon sa EODB nga ron sa ease of doing business ay sa bilog sa ginsight karon nga section 11 paragraph F ito barangay ginapasayo na gina-request nga ro barangay clearance nga ginaisyonan sa business na igto lang sa munisipyo i-collect agod sang kapanaw gang ro mga negosyante sa pag-process agod mabuo nanda sa 2 days or 1 day for processing nanda. Rin the purpose karon kung manit ginahinyo nga itulat sa munisipyo agud sang ubral at tabaga. Hindi yung magbinalik-balik ng mga negosyante nga madayagan yung man sa barangay mabuot clearance mabalik sa munisipyo. So ginpakamayad ko lay nga makaron lang nga ito sa Banwa ag daya ra gina-implement sa bilog nga nasyon no. Panabira imaw layet ay imaw ra gina-implement imaw opisina ARTA no, ARTA. Oh, yeah, correct. Oo. Ag rundaya karang 11032 no. The ease of doing business no. Is it mandatory Sir Ray nga dapat sundon it aton nga mga kabaranggayan? Yes, because may kaukulang ko na biron yung penalties or violation kung hindi kita magsunod no. Sa bilog ng Pilipinas gina-monitor nanda makaruntan ng mga LGUs nga wag implement magsambilog kita sa wag implement because wa pa nato na kompleto tanan do aton yung mga barangays do Kalibo abi is in the process of digitization no. Hindi kita makaproceed sa digitization kinatawag ababing pautot to government para mapagumo sa serbisyo sa Banwa no. So nga ni ginahinyo man namon do ang dagaw nga kabay nga maintindihanan daro amon man nga concern amat ginaduso gid namon daya because ro Kalibo abi is sambilog sa mga munisipyo nga nagakuan kita nagasunod sa tanan yung mga provision itlay ay sambilog abi nga criteria do yun sa SGLG nato no ro pag-digitize ita aton yung operation sa business. Pero pangutana kara Sir Ray, what will happen to Barangay Andagaw if they insist no nga hindi pagsundon ron daya karang mando? Arta utakana bahala karon. Mukumat kami no. Bahala to si Arta kana. So aton nga LGU Kalibo magapaabot it complaint sa Arta para
pukawon ng atensyon ita andagaw? Hindi, the DILG ga monitor man kung Okay. sino ang mga barangays nga uwa. Kasi san naman ginmanduan karon ay to sa milo kabi sa mga provisions sa art kung hindi nato ni-implement is dismissal from the service. So wa man kita na ilang mag-abot na kita sa dismissal dahil lang di kita mag-implement, no? Gina-challenge ko mataro andagaw nga magbasa na isanda ko mga consequence agod may tindugan matasanda, no? Kasi ginamba binandang what penal provision ko, no? Ay basi na miss at anandaro yun nga ron nga do EODB ay gina-implement it arta, no? Doon niya ni ro gusto natong klaruhon ay ma-recall ko nga ni sa hambay ni punong barangay Unyet kahapon nga rundaya karang ease of doing business ay daw hindi mandatory. Kung bukod mandatory man gina-implement nato, no, di ba? Bilog nga Pilipinas makaron may mga 130 LGUs yun gin kasuhan, no, because of the failure to implement dayang nga agrokalibo makaron ay hindi pananda matabing man because kami hinagajit sigiramon nga process makaron sa DICT kuraya nga ag pilang ka barangay yun doon nakasugod kamo, no, except sa Andagaw ro iba pa hina sa SB ro anda nga ordinance nga ginapahaom makaron ay nga ni hindi man si DILG makambang nga wa kita gahugag, no, nga ni ay na-spare pa kita makaron sa yun yung mga penalties. Okay. Kahapon, no, ay pila ka mga rason, no, ni Kapitana Melgarejo ita barangay Andagaw haman doon yan ay may andang approved by the Sangguniang Bayan, no, nga ordinansa, no, sandigman sa ginatawag nga barangay tax ordinance nga may right man sanda, no, nga mag-collect daya nga mga fees. So pwede nandara pa dayunon o may tikang dapat nga aksyonon no aton karang munisipyo? Well, the revenue code ay required by law, no, kung tukot kita sa mga barangay or sa mga banwaman, hindi kita pwedeng magsukot nga wa do revenue code nga approved, no. So nga ni una gidaan ay revenue code. Ubrahon na nato nagud makasukot kita. Pagwa ko EODB nga una ko tagagi do revenue code naton, no. Yes. Kuan matay mao naka-institute aron o galing ma-supersede aron laing nga sa national sa aton sa barangay. So wa man kita mahimo kami nga niya sa local kung wa man kunta nahila kami karon gi-implement o galing alinon mo ay ginakulit ta kita DILG ag part dun imaw sa ginatan-aw SGLG. Okay. So ag kung hindi kita mag-comply padaghan na kita arta sugat nga mapreso na itong mayor o ma-dismiss from the service. So, wa makita karon na ila mag-abot asaro yung punto nga ba kita gahugag. So, kung mag-violate kita sa rin yung national law, ay ato nyo taron na yung bahala lata kita magsabat ito karon sa arta kung ano matara atong rason. Sa pila pa abi kagina punto, no, nga posible nga maapektuhan, no, rung barangay Andagaw in particular, no, ay sandagid araw nag-almangani, no, ay rung share sa barangay nga kabuhay kuno nga ginarimit it munisipyo kanda nga naapektuhan do andang operation kama naman do andang planong proyekto para sa anda karang mga nasasakupan. Para sa rung sample yang mana rung real property tax, rung share nanda. Nga sobra sang dagon bago na irimit kanda. Rung koleksyon it sedula, no, nga kabuhay-buhay man bago gintaor anda nga share. Agro anda kuno nga surplus sa anda nga budget. Pilagunto ag gahagos dewang dagon pat ana bago i-remit sa barangay. Ano rung nagiging problema si Ray? Ag doon siguro rung rason ay apektado ro andang operation. Okay, unahon natin the real property tax. The real property tax ay ginakolekt do munisipyo, no? Iya gabayad sa munisipyo mga tawo agud magumuan ng
taxes. Langkutan naman lang sa barangay, ano rin bulig nanda sa pag-collect it real property tax. Nagahugat sila bisan daron ito ng hugay. Wa man sa nag-effort nga magsukot, maghambal sa mga tao rito sa Andagaw nga, oy, bayad ka mo't buhis. Never ako nakabati nga may isang kabarangay nga naghinyo kon dito nga magbulig sa nanda it collect it real property tax. Pag nakakolek kon kami sa Banwa, kami mataron nga tininguha nga magtaas damon nga real property tax collection. Ag magmadakon karon ganda nga hininyo nga buligin nyo kami ay may hugay kamo. Pero nung kako kabati karon kapin sa Andagaw kung may action sa real property tax. Pag-abot it hugay, nag-aatat sa naberme nga gabuot share. Agruhugay man nga ron, ay ginahugay ron kada every 15th day of the month. Ginakuan doon, ginasumay atong accountant, gina-process. So third ka, pag-abot igto karon sa accountant, ay kababo man process, gina-process it accountant, nadidelay man doon hindi man yag sa 15. So, pag hitsikihan nyo na ako, pag nanawag sa Treasurer's Office, may mga barangay nga wa matagabuog ang nga real property tax nga share. Ang nag-abot nga nagkutan ako dito sa cash, man wa ko nung sa nagabuog, nagastilo nga ni man sa real check ko iba nga mga barangay nga, wa nga ni man na ginabuga. Ay, ano ro rason, wat ang kasayod kung matwa sa nagabuog ng share ito, no? So nga ni hay doon sa bilog siguro kapindo sa Andagaw mabaho imaw i-monitor gang ag kwan kami i-notify kung wa patran nga share agud hi process imaw kasi kung amat na overlook mo man baga sa kababong transactions ay abo or gina-sharing ay binamon niya ron may sa province may sa barangay ngani hay monitoring malang kinahanglan siguro karon para masayran. Kasi kung kako na nga parte wa man ako gamino-monitor adlaw-adlaw gid ko andang aron nga transactions ngani hindi na ako masayran kung may nagka-delay un gali, no? Kung masayran ko man gina-remind ko agiro aton nga cash division na kung pwedeng isuhan niya gid check ron kasi anat at barangay nga share. So ngani hay roamon lang wa siguro na remit kanda is December kasi Enero pa ang makarunda Pebrero, Enero pa gang gina-process yun naman makaroon agad makagawa yun. Okay. Ayro kuwa nga ni ako magkakasaga sa hambay ni Kap Unyet the 20 sobra sandag uni ag naga-follow up man kuno sanda pero kabuhay gid no nga itauro nga share ita barangay no kama naman sa sedula ag bisan no andang nga surplus. So naga-follow up man kuno sanda sa ring ani may mga nagahambay nga mga Andagaw nun nga base man ron pondo patat barangay ron ginagamit it munisipyo kaya hindi man nanandagagi marimit no ay matcha hindi mamakunaton doon mapamatud-an yagi ay may pondo mat-anang sarili ron munisipyo. Kadugang pa ako kasi manwa ado real property tax monthly ron imaw. So kung ginamay ng sangdagon ay kasi January last year, no? Kasi mawaniri mo maroon January Ngani hay i-prove ni Kapitan do anang ginambang nga 1 year kung ano nga bugan do wa namon narimit. Kasi as far as I am concerned, December lang ro ginaobra ko ito makaron. Agree na last month, bukod last year. Last year 2025, 2026 kita makaron last year. Hay ngani hay be responsible sa pag-report. Bukod nit magpa tawkat number ag mga idea nga sa bukod ni tama. Sa sedula man, resedula ay anat at munisipyo ron nga imposition. Okay, sedula. Para makakita ro barangay, gina-deputize it treasurer, municipal treasurer, do anda nga treasurer para mag-collect. Remember, gina-deputize. Now, kung hindi ko i-deputize ng treasurer, hindi sa nakakolek. Okay. Okay? So nga ni, bukod man ako maisip, ay katoron reklamo sanda, haman ko no ginapakolek sa nagsedula, wa ko sa naging pakolek it sedula. Para makabulig man ako kinyo, hindi ko mag-kolek it sedula, reklamo ka mo. Siyempre may mga cashbook, may mga report, may kababo-abi ron. So, ginpakamay naman katong hindi yun sana mag-collect sa barangay, ilang sa munisipyo. Hay nagreklamo man, ay gusto man ay sana naman ga-collect. Kung ga-collect makon ka mo, ay magsunod ka mo sa aton nga rules and regulations. Inyong gina-collect sa barangay, ay nakalimit sa individual.
hambangan nila itong resident certificate para lang sa mga inyong population, inyong mga una, botante kung gabuo sanda. So nakalimit yung sanda sa dikaroyon, agod grow business, sa banwat agaukat, kasi may ginasuma patakanda ron sanda nga sedula, no? So, business naton. So, do remittance man it sedula, kung nag-remit sa nat eksakto, kasi rulay naghahambal, nga kung makakolekta sa nat 5,000, i-remit yun ang dakamon sa munisipyo. So, makaroon ako pa na-check ro ang dagaw kung 5,000 i-remit yung sanda, or basi ginatipon man nanda rito, kung pilaro anang hikolekta. So, nga niya, balikan ko ni Mao, no? Ginambal ko nga ng treasurer kahapon, nga umpisa ma akong makaroon, hindi ana ako kinyo magtaot si Dula, reklamo ka mo. Oo, agod ko na andang nga mahambal, kung wag sa si Dula rito, agod maintindihan nandang, pero si Dula anat munisipyo ron. Bukod nat anda, ako taga-bakal ka nito sa BIR sa Manila, i-distribute kanda dahil ibahan man sa ng income generating doon kung nakanda eh. Yes. So nga ni hay doon do mga do mga picture ko si Dula nga ron. Sa milog pag in-encourage kini namon sanda nga maglibot, no, nga sukot sa mga dagagko nga mga establishments, eskwelahan, agud madugangan dan nga kita sa sedula, no. Ro kalibo ay wa matakaron nagahisa o kompetensya kanda nagabuling ni kita para may madugang sa ng koleksyon, no? Kasi si Kalibo may sarili imo nga paagi para mag-raise pa ng sedula. Kasi pag ina sa barangay do sedula nga 50-50 kami. Na 50-50. So 50% anda, 50% mandahamon nga sharing karon sa sedula nga ron. Pero kung iyagot sa munisipyo nagbayad, ay anot at munisipyo tanan. Kasi amon yung services nga taon, no? Kami ito nagsugat sa sedula, no? Sa serbisyo may mga tao takaw nga nagahugag sa munisipyo man yung ginasweldohan, so nga niyaw to sa munisipyo. Okay. So 50-50 abisan naman ang treasurer man duga issue nga ni ay ginabayaran man ang daro tao nga, so 50-50 kami. Okay. Ngani kung buo nyo tagalirong sedula, hindi sa natawan, no, nga mag-process pa, haywa tagali sa share ka na. Awa, ron ay maman sanday. Bukod matandar sedula nga, secure Okay, klaro. So next sa daya ka nga ginahambal nga surplus budget. The surplus man nga ra, because may andang nga budget every year. Yeah. So kasubmit sa accounting office, it andang liquidation siguro or budget liquidation. No? So, accountant karon hay tanaw ka anda nga mga papeles sa financial, agud di ka to ma-declare da anda nga surplus. Ngani do kwarta karon wa tiya kamon ito takanda. Andat na nga budget doon sa barangay. Pero ginasabit na sa munisipyo is papels nga anda nga liquidation every year nanda nga mga operations based on nga budget, no? So nga ni kung wa kan nakabalik ro anat accountant nga pag liquidate sa nga mga budget, do kwarta karon ito takanda sa nang barangay wa matagi na tao yakamon. So ro amon na lang sa accounting office is kung matapos ko accounting review ra anda nga mga liquidation report no per year agud maka-declare sa anda nga surplus. So, I think aton matakawin siguro pasabto na yung accountant, no? Kung hamaan may unang delay si karoyon nga ron kung ano matruan ng rason, wag kita kasayod, no? Sa ron tayo, abikara gin-raise concern ni punong barangay Melgarejo, no? Kahapon nga ni, no? May meeting ro mga kapitanes, no? Anang iplastar rong resolution, no, nga dapat bangod kuno nga ni sa mga delay nga ra it pag-remit it andang share, no, from the LGU Kalibo ay ito i-specify gid, no, nga sandig sa local government code nga dapat itao ag hindi magagpas sa 5 adlaw matapos rong katapusan bawat quarter or kada 3 buwan, no, rong share it barangay nga nakolekta nga buwis it munisipyo. So every 5th day
kada quarter dapat kuno itaugon ay harangani gaabot at sobra sang dagon nga mairimit kanda. Runduin nga resolution insakto manda no ag kumakaabot kinyo ra ano rong inyo karanga magiging response. Well, kasi manwa, the resolution is isang kapaagi para paabot ko sentimiento naton, di ba? Kami man ay nagasandig ta sa laye, no? Lotara atong nasadigan. Kung maghambal sa nga every 15th or every 5th day of the quarter, hey, every 15th day of the month ang ani kita ga-prepare it. Share nga ron. So mas advance. Advance. So bukan na kita quarterly, monthly ta kita ga-prepare kasi nga masangag. I-quarterly mo ron ima din nagsilangag tapat. Hey, monthly ta kami ga-prepare para bukod matait kwando barangay nga hinambang nga nang share hindi hibuol, monthly gina-prepare. Kung na-delay kami sa raya nga year 2025 ay bukod man siguro ron deliberate nga na-delay gid imaw, no? May mga rason man do atong ka-share karon kung amat na-delay imo sa pag-prepare ko yung mga vouchers nga ron, hindi man naton malikawan, no? May mga rason man doon sanda. Pero hambal ko, this 2026, hindi ko natin dapat i-delay doon kasi nga haron yan may nagreklamo, no? Departmentalize sabi kami, may division na kami cash, nag-prepare check, no? Sandaro ga obra kung mga payout niya ron. So nga ni, hay, pag-aagi iya ka kung expect ko tang karon niya matsigayan ni Mao, no? So nga ni, hay, doon ako niging monitor ito kandag. Matuod man do natong December abo pati ito naka-standby, no? So gin-advisean ko saan nga i-release anyo makon doon. Kasi shared out barangay dit naton doon pwedeng hindi i-release. Agdoon doon ay ang ginchikehan matanan da giningabot ng daro 2025. Agro nabilin lang ara makaron is November, December. So I think nabuo na November, December lang duwa, no? Makaron. Okay. So, do you know, may ano gidare, may dapat nga ayuson no? Ay uwa naga sinanto rong pag-intindi sa mga bagay-bagay no? May mga delay it sobra sandagon, ginabot sandagon, aguna mata sa imong side sir ay gina-comply mat anin ninyo, no? Gina pasa mat ayagi or gina-remit mat ayagi within the prescribed time, no, ro mga share idaya nga mga kabaranggayan ay mangkon sa ay Kapitana Unyet nga nagiging mga rason nga ni sa pag-delay it, pag-remit it andang nga share ay naapektuhan dan ng operation ag mga planong proyekto sa andang mga kasimanwa daya man rong anang rason nga nakikita naton nga nanindigan nagaalmas andang mag-ubrat ordinansa ro mga kabaranggayan nga kamulang sa munisipyo ro mag-collect it daya nga payment. So dapat maistoryahan gidra siguro agud magawa gid rong insaktong impormasyon ano sa sambilog lang anay sa rong direkta mong mensahe kay punong barangay Unyet kung may imong gustong hambawon anay. Well, kung persistent gid mataro barangay nga magbulig sa munisipyo, no? Ano randang ginaobra sa real property tax collection. May mga movement baga sanda una sa barangay. Si Kapitan Unyet may anaman baga nga mga gina-implementar nga mga aktibidades una para magbahol ratong real property tax collection ay sambilog imo sa mita ka mabahol, no? Buko niya gihugat kita share. May share kita sa real property tax. So may share man kita nga mag-kampanya karon buko maghugat sa ko inyong hugay. So nga ni si Kapitan Unyet dapat maintindihan man na nga munisipyo ay tininguha gid yung mga kolekta kita real property tax kasi do yun the basic nga gina-source naton it pondo naton sa munisipyo, no? Ag sambilog pa do mga barangay kunta man may time kita, no, kay Kapitan Neil sa Federation nga magpungko ag istoryahan do share it kada barangay kumpila agud makapatuman sanda it anda mat-ana nga mga pahito kung paano ro yun nanda makolek. Kasi ako na binapanuhan na kabuhay na sa munisipyo ay waman do mga barangay it strategy kung paano mag-abo ang collection ito kanda. Hinugat yan sa net share man ko
mangko what sa nakagubot ni part gali sa na sa collection process karon ay may share sa na 25%, no? Ito yun nga gina-collect kada piso 25 randa. So okay, so 25%. may andaro niya share nga 25%. So ngani ay maintindihan man dapat nanda nga bukod niya tat LGU aruga kampanya karon pati isanda may responsibilidad. So ngani ay sorry ang kung gahambay akot makara kasi sa minatuod wa gid ako tabatian nga bulig galing sa barangay karon. Okay. And speaking of 25%, and can you confirm rondayang information, no? Medyo magawa ni kita sa issue naton sa Barangay Andagaw ag LGU Kalibo. Rung 25% increase sa business tax per annum. Ano ra can you explain, Sir Ray? Okay, doon man yun na nabatian ko man kay Kapitan Onyet niya 25% kita ko no. So gina-challenge ko ima kung sino ro yung may 25%. Kasi 10% pag nga namong increase masakit 25 pa. So sino mo nagbuo ko anang 25% nga ginahinamba nga matsasayod na gid nga 25. Kung sino man do negosyante nga nagagtuka na nga may 25% ginapangutan ako kung haman. Ang sambilog pa ro taxes na ay ginabase sa imo nga income. Gross sales. Okay. Halimbawa, ko 2025 ro kilo it baboy ka to ay pila 200 220 makaron 320 to 200 380. Do you think parehas do tax? Same number of kilos, gataasing sales hindi, di ba gataas? So nga ni ga-apektor ni mo sa buhis. Ngani iyo paghambaga nga kulastir ay sanggatos ang bayaran ay makaron ay dapat sanggatos human hindi iron magmakaron kasi gaiba ro presyo. Bisan do groceries iba ro presyo kulastir ag kumakaron. Ngani may epekto ron imo pagabot sa gross sales nimo. So ngani kung gataas dun imo I do not understand kung sino 25. Depende ron imo sa gina-declare ko negosyante. At paano kung ranat ang sales sa kababo ko 2025? Bago kat imong open ko 2024. So zero anay ron imo pag-umpisa. Pagkasunod nga year, kung pila ng kita, dato ro ginabuhisan. So posibleng sobrat ang 25 ron, pwede nga mag 100 ron kasi rana malang ginbayaran ko pag open na ay mga 600 pesos. Ag sa masunod ang year ko na ang bayaran man ay mga 25,000. Sobrat ang 100 ron. So nga ni ay i-qualify ba naton? At kung sino rin itong negosyanteng reklamo ay kung pwede naton nga masayran, ako dibuligan kung in kasong ay mataas gid matagalero pag sumaki mo. Hindi magreklamo na sa guwa kung si ina hindi man sa nakabulig ron. Kapin sa Andagaw, man sa na ginahugat nanda nga mag aro procedure naton sa pagbayad it buhis. Isa buwan na sa clearance sa barangay kunta ag magagto iya sa munisipyo. Pero ginubrat ang Andagaw ginapa-assess tanay na kami at sa imaut aro mayor pa-assess ay kami ag magagto tukanda gutawat clearance. I think saga bukod doing the process. So ngani nag-implement si Andagaw sarili na ng mundo. Sobrahan nyo ta imaut agam. Okay. So rundaya nga klaruhon talanggid no nga rong 25% annual increase sa business tax hay uwat ra na ka saad sa sugundanan naton sa munisipyo. Wa gid. Kasi ro atong increase ay nakabase daw ni mao sa nga gross sales. Ngani kung nagnaba ta imo hay kinaba man ang tax. Matuod man ay kung mandated rong 25% annual increase sa business tax ay within 4 years ay 100% aro pagtaas times 2 no. So much mareklamo ka gid matingkawan kasi manwa ko maron aro paagi nga lugi wa ka pa nag-operate 25 pa rimong percent nga increase ay masakit aron. Okay, so rundaya ag paano lang naton abo nga mga nag-message karang nga mga sari-sari store sa mga kabarangayan, mga small, micro no, business owners nga dati man na abihay sa barangay 300 yung among ginabayaran magkaraman sa munisipyo kabuabot ang ginabayaran ag may mga requirements pa kami gina-comply zoning etc. etc. Paano naton ma-explain ra sa mga small owners sa mga kabarangayan?
Okay, yung mga maintok natin yung mga negosyante like mga micro business nga ra, small, may unang layi kita makaron nga ginapatuman sa SM it's nga ra kat small and medium enterprises. No nga ginpasama niya ni Attorney Tintin, no. So nga ni hay makipag angot yang sanda sa amon nga BPLO, no, Business Permit and Licensing Office kasi ga-register yata sila yan. Oo, ito. Agud ma-declare sa nga member di ka to kwan sanda agud maka-avail sa ko rin yung provision sa small and medium enterprise. Daya siguro rong ginahambay nanda, no, ay so kinahangan nanda nga pag magpa-register. So di karon siguro sa registration process ay maabo nga mga ginausing requirement. Ginakutana mo lang sa naron it andang operation kasi may kwan na biron may anang limit, no, like for example rimong annual sales ay dayang amount to 150,000 or 250 below ay makaabili ko karon. Wa ko kasay ko anang bilogin niya kwan ko ay Attorney Tin nga ginpasa karon. So istudyuhan man talos atong BPLO side na karon. Okay, paalin kung hindi sanda magpa-register, what will happen? Galibot sa atong BPLO aga-check it mga barangays naton. Ababo tabing makaron nga mga barangays nga mga gabaligya nga randang gross sales siguro ay sobra ang 30,000 a year. No, kung mag 30,000 a year gina taligan doon nguring kita is less than 100 pesos a day. So I think wamat 100 pesos a day yun makaron yung mga baraka sa barangay ay kagabanan ka na kung magko-grocery store yan ay sanda ron na gina-request matanamon niya kung sobraw ta ka mong 30,000 ay sa munisipyo ta ka mo gabuog it permit. Oo. Well, Riba karon syempre ay may nagid man siguro gahapon nga mas mga maintok pagid, no, nga uwa man hagos ginakita kaping kung sunod-sunod yun man do mga nagatuhaw nga mga baraka sa mga kabarangayan. So ano ro magiging treatment kanda? Si barangay utakon ga identify kanda kung less than 30,000 kasi si barangay based sa layis ga-implement man it 1% sa 30,000 and below nga tax. No? Okay. So, rin aro layi nga ginaalaw nga pwede ka kasukot 30,000 1% sa 30,000 below. So 300 yan pesos. Pero about ang aron nga mataas sa 30,000 ay bukod na tax kuha niya clearance, business clearance. Okay. Business clearance do niya nirong anong munisipyo na lang masukot, di ba? Based man sa ordinance sa barangay like sa Andagaw may andang 100, may 300, may 1,000. May andaman nga template, no? Ginasundan. Yeah. Okay. So pagsukot it munisipyo ay based sa anda mataana nga revenue code, no, it barangay. Okay. So revenue code. Okay, at least may mga tauman it informasyon, no, nga dayaman dong sa pihak nga bahin, no, ag kahapon man ay punong barangay unyet man nga gin state, no, nga naman nga mga reasons, no, kung hamaan, no, sa delay, etc. Ag napaabot yun man kimo si Ray, no. Sa pihak nga bahin bago na akong ikaw buhian makaron nga agahon, no, hay roaton nga municipal treasurer's office, no, syempre magahalin tanan ng mga iga-release nga pondo, no, sa mga proyekto ag kung ano pa, no, nga mga gagastusan it aton nga munisipyo. Ru sa mo man siguro nagtrending nga ra sa may kaano upuok nga ra nga welcome arc, no, nga worth 998 million pero nagagawa magkaron nga daw may phase 2 pa kun ron nga worth 800,000. Ako man lang bayad kini hay ruga sabat siguro ko na do engineering office. Pag may pondo matabi ron imaw nga allocation ay normally ginabayaran malata naton, no, kasi
kompleto man the documents nanda nakaagi matay mo sa accounting at pag tugpa ito katon ay kung may kwarta na bayaran niya ginaton no. So nga ni ay wa matakita ga question kung pila ro ana karon niya gin allocate nga amount. Dahil may proseso matang ginagyan, rurumandato kinyo ay magbayad malangman. Kung may budget ima, may appropriation, ay ginabayaran taon naton. Okay. Sa last langgid, no, sa Ray, no, ay may opisina ka mo magkaroon, ru sa Tigayon Hill, kuno nga nga naging project, nga daw signage, no, ay kamur nagabayad karon. Ru total cost it doing a project nga ginbayaran nyo is worth 3 million? Doon siguro project cost karon no. So ruaton nga mayad ko niya mag-explain ro engineering office. Kasi wa ko kasayt sa program of works karon nanda. So nga ni ay para madugangan naton nga mga nasayran di karon ay si engineering office lang siguro makasabat. May katingani kung tawagan nagasabat sandat nga ni hay no comment anay. Doon nga normalisod no. Ngani nag-source out lang gid kami anay. Pero kailangan niya maklaro. Oo, yes. Doon gid importante maklaro. Pero as far as you can recall rugin pirmahan mong check nga gin-release total nag-abot 3 million karon. Hindi na ako matandaan no dahil kababo man nato niya ginapirmahan nga ron pero i-check ko ang hinduna kung pila gid karon. Just send me a message o rung number it ato amon nga stasyon nga naga-contact mo no just one message and okay na kami diyan. Kami lang din bahala mag sa ibang ahensya departamento na para ma-detail gid naton. Okay. Siyempre, thank you very much gid sa team mo kasi man pag taot opportunity ka ako no kasi doon man nga niro akong nasubuan no dahil nag-abot kita sa raya nga point nga bukod man dapat mabaho nga issue kung ginpungkuan yang namon barangay Andagaw siyempre si Andagaw man ay malapit man ka akon doon dahil close man ako kanda ngani ay na kita ko na nahawag no kung kagatabo nga gabay pa nga maplansa namon datanan. Okay. So Ray, thank you sa imo karang oras makaron nga Biyernes and ruminsahay hugaton ko si Ray no and you have a great day ahead. Thank you very much kasi Manuang Jovel. Aksyon sa Energy. Rangkahan. Alas 7:21 na batian nyo raton karang Municipal Treasurer no Ray Villaruel saan naman nga pag-explika ngani hay kamuon magbana-bana kung paano nyo intindihon no ay rumpunto ni Kapitana Onyet kahapon no hay doyon sa mga delays nga remittances it LGU Kalibo sa share it barangay. Ngani kung itao pagkandarong puder sa pagkolekta it barangay or business clearances ay mas dugang nga burden nyo man dayon to no sa paglikom it punduman it barangay para matasaan nga operations and plans nga proyekto nga mabenepisyo it anda karang mga constituent or mga andagaw noon. And today aron nabatian nyo si Kasimanwang Ray Villaruel no nga ginapunto na nga uwa it pag-delay it makaron kabuhay no nga ni si Kapunyet sa Barangay Council at Andagaw at ron naging statement ni Municipal Treasurer Ray Villaruel nga sa likwaot ron sa ginasugid nga sobra sang dag-on no may dewang dag-on yun yan nga uwa harimet dong share it Barangay Andagaw ay ginpasinwala no ni Municipal Treasurer Ray Villaruel nga gina-process nandaron no ag ginataom at ayagirong share agruana nga panawagan no nga kunurong Barangay Andagaw magbulig man no sa pag-encourage sa mga may kaangtanan sa ginatawag nga real property tax nagahilinugat malangman kuno kamo una no wa man kamotika nga ginaobra
no, para mabuligan ng munisipyo agud mas mapataas pa rong collection sa real property tax agud ro inyo nga share hay daw ginhinugdan man bagan ninyo, no, ngani sa council ag kapinyugid kay punong barangay Juliet Melgarejo ay doyon rong ginpaabot man ni Municipal Treasurer Ray Villaruel. Agsambilog pa ha, rong surplus, si una mat ako nukin nyo rong kwarta. No, ngani hay balikan ta siguro kara si Kap Unyet, no? Sabado, Taglinaga. Monday, palunisan ta. Balikan ta klaruhon taron daya nga ra. Ag ron yan, gina hugat-hugat ta pa, no? Ay kung ano rong naging resulta sa resolution ang present ni Kapunyet sa Liga ng Barangay kahapon, no, sa rondo yun nga paabot, no, sa aton nga LGU Kalibo nga every 5th day kada quarter, no, every 3 months ay dapat marimit sa barangay ruanda karang mga shares, no, ag sambilog pagali daw ano nga ni tawag kara orong schedule na baga, no, hay bukod man galit mandatory kuno kamo sa barangay, kailangan kamong i-deputize anay municipal treasurer naton ni Kasimanwang Ray Villaruel, no, ag imot ang nagbaka it mga schedule nga ron sa Iloilo, ag gintawan man lang kamuna para mag-process kuno, agud may share man kamo. Ay kung sandaw ito karon lang solo nga mag-process sa munisipyo, ay uwa man gali kuno kamot share. So do you know, abo nga mga kinahangan para nga klaruhon istoryahan, no, agud mas maklaruhan. So sa daya nga rang explosive sa gihapon makaron, no, nga issue sa welcome arc di karon sa may kaano puok, no, nga nagagawa nga ning information makaron nagharangan ni gin-confirm naton sa municipal treasurer, pero wa pa, no, mahugat pa kitat ana karang iga paabot katon nga mensahe, no, nga pero 998 million nga welcome arc di karon sa may puok and kaano, no, hindi unya ni karon uwa gid aron it bisan sambilog nga kalibunhon aklanon, no, nga nagapati nga runduyon nga welcome arc is worth almost 1 million, no, so gin kakasro nga sa likod nga to nga word nga kalibo ay overlapping imaw iya sa other side nga nagalima drong kalimutaw daton nga mga Kasimanwa, so gin buo to. Do you think pag nabuo ra to ayuson worth 1 million, almost 1 million, or to be exact 998,000 won? Rung duyon nga ron nga arko nga ni magkara sa social media kabo-abo nga nagguwa, no, nga mga I think AI design, no, it manami nga arko nga posible nga mag worth it 998,000, pero duyon nga ron nga itsura hay about wagid gidat naga thumbs up man nga wow kanamiton. Yes, it's almost 1 million rung worth karon do itsura karon. Yes, I agree. Wa gid kita nabuong information, no, nga may nag-send katon it information even from the engineering department nga oo 1 million, almost 1 million yun aron makaron nga design. Wa gid kita bisan sanda siguro nahuya. So ginbuo ra to agro masubo pa mga Kasimanwa kung runduyon nga itsura is 998,000 pesos people's money. Wait, there's more. Bukon pa kunuron itapos. So umat anaton, uwa pa nagastos tanan rong 998,000 nga to. Ay ayuson pa kunuron. Basi makon kung 200,000 pang rong hatapyas ka to, and the rest, the remaining amount, ay hatuon dong ipaayos. Agud itsura man imong almost 1 million. Ay daw bukon ta. May additional pa ta kunuron sa phase 2 nga another 800,000.
Ay, mga kon. Araro, sa bilog, pag nga ginatawag naton nga overpriced project. Action sa energy! Ara parong sambilog naton nga gina-confirm and batian nyo man, ay hugato naton within today. Pag sugod opisina ni Municipal Treasurer Villaruel, i-check na rong mga posibleng obrahon na nga i-check anay, no, rong ana nga mga gin-release nga mga cheque, rong payment, no, sa pag-ubraman kuron duyon nga ano tawag karon signage una sa may Tigayon Hill nga una ka sa tulay nga ron sa diversion, no, pagtutlezo na kamaagi kita ang kita sa bukid karon manami ama nagidrong pangalan Tigayon Hill. And duyon niya ni aton nga pagkakumpirmahon ay sa nabuo naton nga information ro naging total cost karon duyon nga project is 3 million pesos. No, kung ma-confirm ron within today ni Municipal Treasurer Villaruel, ay matinguha man kita sa atong engineering department, no, nga tawan kita andaman nga detailed report, no, nga kung paano umabot sa duyon nga amount rong duyon nga proyekto. Ay aton nga mga kasimanwa makaron nagahambay, no, nga kaabot amana nga overpriced project bangod nga ni sa paggupok sa issue nga ra welcome art di karon sa may puok, no, naga sa may kaano nagasanga-sanga gun makaron pati unya ni ro sitwasyon dito sa may nalook, no, ara ro makabugo-bugo ay sa mga masunod nga adlaw aton manda nga trataron, no, ay sa kabuabo nga mga concern makaron nga ginapaabot aton mga kasimanwa rong plano nga rait aton nga Sangguniang Bayan nga mag-purchase ara lang kamo pinurchase, no, may standby loan man nga 115 million para sa dump site nga to sa pyrolysis machine, no, nga ayos gid anay, no, ginaayos gid anay isentro gid sigurado ba nga mapuslan bukod nit commission yang rong mapuslan, dapat ay siguraduhon gid. No, well, anyway, so duyon nga ron nga aspeto, no, nga ginasugid makarang nga mga overpriced project ay paano naging overpriced, no, so paano naton mapamatud-an o kung bukon and the right department, no, to explain it further sa mga dayang mga proyekto agud maduga rong hakay aton nga mga kasimanwa is the Municipal Engineering Office. Action sa energy! O siya ay agapawon kita sa oras, no, rong purchase nga plano tow truck tan-awaan ninyo rong sitwasyon igto sa naluok motorpol nga pagabutangan kurong duyon nga mga hunoson nyo ay base makasuhan pa kamo naggabok retro yung mga ginhunos ading puro gunto bagagon agos mataas pa sa bimro mga nagtugubo nitong mga gamo. Di ka na nigilas na magkaroon ka ng adlaw Biyernes again, happy weekend. Lunes, magupok-gupok kuman kita. Okay, salamat sa anay sa aton nga mga naging kaakbay sa pagkatod balita sa Kaida Patrol. Kasi manuang Vanessa Paderes. Patrol, ginamanihan daman ka ng navigator kasi manuang Jerome Lastimosa. Ako man nga partner tech kasi manuang Earl John Tanafuerte. Sa overall supervision amon karang pinalanggang CEO kasi manuang Apol Zaraspe III. Para sa patasag may tagipusoon nga pagpanerbisyo publiko, ako man si kasi manuang Jofel Perucho magpusa with Energy FM Kalibo kasi manuang ko palangga ko. Prangkahan. Prangkahan. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family.